Pero yung Marcos resign, bawal. So yung Marcos resign, bawal. Mamang to, pinagtanggol kasi nadawit siya ni ni Saldico na pinahinto daw yung investigasyon. So ito naman, tingnan natin kung paano niya gigibain yung mga paratang ni Saldico kay First Lady. Tingnan, kayo na ang humusga kung sapat na ba yung pagtatanggol nitong mamang ito kay First Lady. Tungkol sa allegation na pinahinto ko ang Quinta.com hearing dahil may pinakita daw akong isang confidential report na nakasad ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos mismo sa hawak, ang may hawak ng rice importers at involved sa rice smuggling, ito ho ay walang katotohanan. Ayan. So sabi daw ni Saldico, pinahinto niya yung investigasyon patungkol sa bigas dahil hawak ito lahat ni First Lady at nilabas nitong mamang ito yung pangalan ni First Lady. Ito raw ay walang katotohanan. Ano ang ebidensya mo? Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. Okay, sinungaling siya. Paano mo masasabi na sinungaling siya? Paano mo patutunayan sa taong bayan na siya ay nagsisinungaling? Paano mo papatunayan na fabricated yung sinabi ni Saldico? Anong ebidensya mo? The First Lady has never meddled in any DA matters. Okay, so hindi raw nakialam sa kahit anong gawain sa DA, sa Department of Agriculture ang First Lady. Paano mo mapapatunayan totoo yan? Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinubmit namin sa Kongreso. Yan. So yan. Yan ang confidential na isinabmit nila sa Kongreso. So confidential yan. In short, hindi namin pwedeng busisiin. Ako yung nagtatanong lang. Iyaan ba ay ibinigay mo sa press? Iyaan ba ay pwedeng tingnan kung totoo yung ebidensyang isinasabit mo na para patunayan na hindi mo nabanggit ang First Lady dun sa investigasyon na yon? Kasi madaling magganyan eh. Naaalala nyo si Claire? Nagganong-ganon ng papel? Nung tiningnan yung papel, wala namang nakasulat. Di ba? May video ng ganon si Claire. Ay, balay namin, mababasa ko ba yan? Ang gago. Ay, may confidential lang malaki tas mababasa ba yan? Malay namin kung anong nasa likod niyan. Pero ito yun. Kung talagang nabanggit nito, yung First Lady, may record yan. Saldico, baka meron kang ebidensya. Total, itong mamang ito, ayaw maglabas ng ebidensya, ikaw na maglabas ng ebidensya. Nabanggit niya talaga na yung First Lady ay sangkot, tapos biglang pinahinto. May record naman dyan sa Congress di ba? May minutes naman dyan. Unless tinago nila. Unless binura nila. Posibleng naka-live pa yan di ba? We don't know. So, kaya sabi ko, maglabas. Total, sila Bongbong Marcos, walang gagawin yan. Lahat ng tuta ni Bongbong Marcos, hindi maglalabas ng ebidensya, ililipat lang, i-deny lang, sinungaling ka, etc., etc. Kasalanan to ni Duterte, kasalanan to ni Pulong, kasalanan to ni Baste, kulang na lang pati si Kitty siraan. Reality lang. Diba? So, antayin natin. Okay? Kasi, alam mo, kung nakikinig ka rito, Saldico, sana makarating to kay Saldico. Etong ginagawa nila, na talagang in denial, hindi raw sabuat dito si First Lady. Maybe you should focus on the First Lady. Baka meron kang mga hawak na ebidensya. Gaya ng sabi ng abogado mo. Narinig ko yun sa interview. Meron kayong messages. Nagte-text kayo ni First Lady, di umano. Labas mo. I don't know. Kasi baka mamaya anti-war tapping law yun. Hindi ko alam. Pero may ebidensya. Okay?
And sabi ng abogado mo, may ebidensya. Labas mo. We will see who's credible. Di ba? I mean, kahit nandoon siya, hindi nakapasumpa, versus the president here, na merong intel funds and confidential funds, hawak niya ang gobyerno, hawak niya lahat ng ahensya, hawak niya ang executive, cannot even present evidence. Ngayon, nasa isang malayong lugar, pero nakakapagpresenta ng evidence. That is purely ang papaniwalaan ng taong bayan. Mas paniniwalaan si Saldico kesa kay Bongbong. It's as simple as in denial lang. Halimbawa, yung drugs. Ang dami na nagsasabi, addict siya. Even yung kapatid niya, almusal niya, marijuana. Anong sagot niya? Deny lang. Deny lang. Hindi raw yun ang kapatid niya. Yung nagsalita sa harap ng INC, ilang daang libo yun. Hindi yun nagsalita. Hindi raw niya kapatid yun. Eh, sino yun? Ang gago, no? Ganun lang. So, sino papaniwalaan? Yung may ebidensya. So baka ikaw, you focus on Lisa. Siguro. Labas ka na ebidensya. Wala akong pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling. Paano na yung malalaman walang pangalan? Di ba? Yun lang sasabihin niya, napakasinungaling. Kita mo, ilang bilyon na nawawala patungkol sa flood control projects. Ilang bilyon na, pero marami pa ring baha. Pero lahat, tanungin mo, wala silang kinalaman. Lahat sasabihin, sinungaling, 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 sinungaling. Wala namang aamin eh. Boss, Brad, doon tayo sa evidence magpakita. Huwag lang deny ng deny. Baka mamaya ako napagbintangan sa flood control eh. Di ba? Kasi katuturo nyo, walang maaming may kasalanan. Lahat kayo ba malinis. Pero lahat kayo tumaba. Oh, di ba? Huwag ganoon. Pag nag-deny ka, pakita ka evidence. Huwag yung deny. Adik. Hindi ako adik. Ganon. Yun lang. Kada deny evidence, deny evidence, deny evidence. Para credible. Tama o tama-tama. Eh, ako ba tama? Hindi, pakilagay nyo dyan. Oh. Paano ba pag nag-deny ka? Okay lang. Kasi presidente, deny ka lang. Next po. Ito. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin to maganda to. Pakinggan nyo, ha. Okay, may tanong si Ted Filon. Kung ako'y magdadala ng Sara Duterte resign, yun lang ang placard ko pwede. Yan, malinaw ang tanong. Kung magdadala ako ng Sara Duterte resign, pwede. Tanong sa kanya yon. Tingnan mo ang sagot. Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Iha! Saan ka na napunta? Tinatanong kung pwede. Paano ka napunta dyan sa nag-i-endorse? Opo. So, pwede yun. So, inulit niya. Pwede yon. Kasi hindi para malaman namin, kunwari kami mga magrarally, magdadala kami ng Sara resign. Pwede yon. Anong sagot mo? Well, Tinan niyo reaction ni Ted Filon. well, para sa ating po, dapat Alam mo ito, babaeng to? Pakinggan nyo, parang si Risa Ontiveros. Ikot ng ikot. Meron akong kakilalang ganyan, kaibigan ko. Oo, vlogger. Ang simple ng tanong. Sasagutin. Pinaikot-ikot. Kulang na lang, ikwento yung love life niya. Ano ba, pwede ba talaga magdala ng placard ng BP Sara resign? Yun lang ang pinupunto ni Ted Filon. Pwede ba? Ako, gusto ko magdalagay. BP Sara resign. Pwede, tanong. Ganun na si Ted Filon. nga, na-impeach naman na si Sara, Okay, dapat opo. na tuloy yung trial. So yes po. Opo. Ayan. So na-impeach na siya. Pwede po. Okay, may next question. Pwede yun. Sagot!
Well, alam po natin at nirerespeto, may mga ilan pong ganun ang panawagan and we respect that po. Pero sa ngayon po, ang mga kasama po natin sa Mhm. koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. Kung So ano nga, pwede o hindi? Bakit pupunta tayo sa bridge? Ba't tayo napunta sa bridge? Yung iba daw kasamahan ganyan, iba ang panawagan. So we will just cross. So ano nga, kung ako pupunta sa rally, may Marcos resign, pwede. Kaya nga sabi ko yung rally doon, dito, nung September 21, supot. Nagpunta kami ron eh. Ako, si Jay, tsaka si Jude, tatlo kami. Sigaw-sigaw kami, Marcos resign. Ba? Walang gustong sumisigaw kami. Tinaas pa namin yung placard, bahala kayo. Ano ito? Gusto nyo singilin si Sara sa 150 million niya? Yung billion, yung trillion, buong pamilya na nagnanakaw? Di umano? Wala kayo? Dahil hindi na-impeach? Yun lang ang puto na hindi na-impeach. Paano ma-impeach? Kasabwat niya yung mga congressman. Huwag nga tayong maglokohan. Tingnan mo. Hindi niya mapakulong si Tambaluslos eh. Bakit? Ilalaglag siya. Try niyang kasuhan si Tambaluslos. Eto mga nagpa-impeach. Kay BP Sara, papa-impeach din si Bongbong. Kaya hindi niya mag-allow itong magpinsan, hindi sila magkagalawan kasi magkakalaglagan sila eh. Ano, pwede hindi. sakali man na the evidence points to that and makita natin in the same manner na nag-file tayo ng impeachment kay Sara Duterte, if the evidence points to another possible complaint na diretso rin sa impeachment para kay Marcos, ay hindi po tayo mag-aatubili. Basta yun ang ituro ng ebidensya and yun din po yung mga opening that this crisis provides. Yes. So, yung explanation niya, kitang-kita mo na defensive. 'Di ba? Alam niya kasi mali eh. Bakit po pwede ang Sara resign? Bakit hindi pwede ang Marcos resign? Kaya niya inikot ng inikot. So, simple lang yung tanong ni ano eh. 'Di ba? Wala namang connection sa impeachment. So, you are talking about the impeachment na merong lead. So, ibig mo sabihin yung rally na yan is not about accountability. It's about impeachment. Kasi yun lang ang pinagkaiba eh. May impeachment na si Sara, si Bongbong wala. Pero ang pinapanagot sa flood control projects, pinikit ninyo mata ninyo. Yung tenga ninyo, tinakpan ninyo. Bilyon-bilyon. Hindi, ating, hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Ang daming namatay sa Cebu, nalulunod. And you are here talking about the confidential funds of BP Sara. Anong konsensya ka? May Diyos. Ako lang tatanong lang sa'yo, Iha. May Diyos ka ba? May Diyos ba kayo? Nagtatanong lang. Naniniwala pa ba kayo sa Diyos? Tanong lang naman. Wala namang masama siguro. Kung yan ang gusto nyo, bahala kayo. Pero yung rally nyo is about the impeachment? Ano to? Kaya sabi ko, hindi na ako attend ng rally pag ganito lang. Kung ang rally nyo pang support, ayoko pupunta. Rally tapos ihihinto. Pang support. Huwag na mag-rally. Ang daming bawal. Hindi, pasensya na dun sa mga ano kasi ako, marami akong kaibigan mga DDS na talagang sila ay for the, gusto nila mag-rally. Okay yun, naniniwala ako dun. Actually, dapat ganun. Pero naiinis ako nung pinagbabawalan na magba-Marcos resign. Ano to? Kasi pagkaganyan, masasabi ko sa inyo, hindi maaalis sa taong bayan na ito ay rally ni Bongbong Marcos. Di ba? Kasi nagpakita ng puwersa eh. Naalala nyo? Nagpakita ng puwersa.
Ang INC at saka yung diyan sa People Power Monument, ang daming pumunta. So, kailangan din magpakita ng puwersa si Bongbong Marcos. Kaya nga, bawal ang Marcos resign eh. It is very possible, ito ay pondo, ang gagamiting pondo rito, mga komunista, Dilawan, Pinklawan, at saka yung mga si Bongbong mismo. Kasi sino makikinabang sa rallying to? Hindi si Bongbong. So ano yan? For optics again. We are back to square one. Ano issue na naman ni Bongbong? Optics. Malinis siya. Papakita niya yung puwersa. Oh, eto, malakas kami. Diba? Posible dun, papakita rin ng Pinklawan. Oh, ito, malakas kami. Papataas ng presyo. Dito lang kami sa likod mo, Bongbong. Kainin namin yung tae mo, basta kainin mo yung tae namin. Magkainan tayo. A real talk, di ba? Asan ang karakter ng rallying to? Asan ang credibility ng rallying to? So, ibig sabihin, iwasan natin yung pinakamalaking problemang flood control. Focus tayo dun sa impeachment. Yeah. Are you born yesterday? Ma'am, well said. Ano po? Sabi nga po ninyo, Ayan, i-explain ngayon. Tingnan nyo, i-explain ni Ted Filon. Okay? To summarize, yung in-explain ng babae, para matanong niya ulit, pwedeng Sara resign, hindi pwedeng Marcos resign. no, kasi nga daw po meron ng ebidensya laban kay VP Sara na impeach na siya, hindi lang po natuloy. So, sa usapin po ng VP Sara resign, bukas po ang inyong kaisipan doon. Yan, di ba? So, binuod niya lang yung sinabi ng babae. Tingnan nyo kung anong gagawin ng babae. Pero dito po Yes kay po, Marcos kasi resign, kaninyo, hayaan po muna natin na humantong yung ebidensya hanggang sa kanya pong tanggapan. Ano po ma'am? Ganun po yun, no? Yes, kasi po the Opo. same Ganun po ba yun? Ganun po ba yun? criteria of evidence Mhm. and gayon din po yung pulso ng mamamayan kasama po natin. Doon po yun po yung pamantayan Opo. natin when we filed the impeachment complaint against VP Sara. Opo. At gayon din po ang pamantayan na gagamitin natin kay President Marcos if the evidence shows and our coalition is prepared to push the envelope Opo. as Opo. far as we can para po panagutin din siya. So, maliwanag. Di ba? Inikot-ikot niya lang tayo. Pero ang bottom line, this rally is for Marcos. Aaten kayo? Kaya kayo na lang. Hindi ako aaten sa kahit anong rally na walang Marcos resign. May pa tayo magra-rally. Dito na lang ako nasasabi ko pa yung gusto ko sabihin. Di ba? I mean, legal naman yun eh. Basta wala kang gagawing hindi maharas. Legal po yun. Nasa batas po yun. Lalong-lalo na sinabi na nung kapatid adik eh. Meron na siyang pananagutan sa Pilipinas. Dapat nga open na siya about his health. Ayaw namang pakita ng ebidensya about his health. Dapat nga nagkukusa na. Iha. Dapat nagkukusa na si Bongbong Marcos. Hindi nyo man nakikita yun. Nagkukusang loob na siyang bumaba. Sa grabe ng ito, totoo man or hindi, dapat bumibitaw na siya para ipakita sa taong bayan, sige, hindi ko i-impluwensya ka ng investigasyon. Total na, dawit na yung anak ko, yung asawa ko, at yung bayaw ko, at yung pinsan ko. It's proper na mag-resign na ako para makita ninyo, hindi ako makikialam. Hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ko sa investigasyon. Pero wala eh. Tapos yung mga katulad yung akbayan, ganyan pa ang ginagawa. Eh tanong ko lang, may Diyos ba kayo? Tatanong lang.